This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kapatid, naitanong mo na ba sa sarili mo? Pwede pa rin ba akong maging masaya kahit parang puro hirap ang dumarating? Ako nga pala si Brother Dave at panata ko po magbahagi ng ebanghelyo at pagmamahal ng ating tagapagligtas. Ngayong episode, pag-usapan natin kung paano ang mga pinakamabigat na panahon ay magiging pinakamabiyayang bahagi ng ating buhay kapag ginayaan natin ang Diyos na magpatayo ng ating mga plano. Umpisahan ko po sa nangyari sa araw na ito. Napakabilis ng oras. And kanina, gumising ako ng 7, nagbasa ako ng scriptures, nagpray, nag-prepare, yung daily routine po. And exercise, yung natutunan ko sa mission. Yung parang masabi nating daily routine ng isang full-time missionary. And after that, pumunta na po ako sa aking trabaho. And sa akin pong pagpila, doon na kasi magpapapirma po kami sa public attorney sa aming katunayan ng aming papeles ay ano siya, tawag doon, tama at authentic. Nakaligtaan ko po na merong pagbabago pala na hindi ko napansin. So kailangan ko magpa-print uli ng isang documents. Pumunta ako doon sa school, pumunta ako sa bahay, nagpapirma ako doon sa school, nagantay ako hanggang makabalik doon sa public attorney na office and nagantay uli. And after nun, na-proceed po and nakauwi ako sa bahay. Timing po pagdating ko po sa school kasi may isang document pa na iintayin para makompleto, para mapasa ko na. Ang nangyari po, mamayang hapon pa. Pag-uwi po ngayon, mga 11, sabi ko, before everything else, mayroon pa akong time. Before ako mag-lunch, gagawa muna ako ng aking devotion sa Panginoon. Alam yung buhay natin po, hindi naman po parating maganda, parating masaya, parating nasa tuwid yung daan natin. Pero gusto ko lang po na ipakita sa ating Ama sa Langit na habang kaya ko, habang ang desire ng puso ko ay maglilingkod ako. Sabi nga ng isang tao, how will you know na maging aktibo ka sa simbahan for life? Yun yung tanong niya sa akin. How will you know na hindi ka maging criminal sa future? Sabi ko sa kanya, hindi naman natin malalaman kung anong pwede natin gawin sa future. Tama ka, uncertain yung future. Hindi natin alam what will happen to us, maging criminal tayo, whatever. Pero isa yung certain. Anong gagawin ko ngayon? Ito yung makaka-apekto sa future ko. Hindi ko na kailangang problemahin yung future kasi kinabukasan yun eh. Sabi ng Panginoon, ang kailangan kong gawin ngayon, isa yung pwede kong magawa ngayon. Kaya if other will say that is hypocrisy na gumagawa ka, ayos lang. Ang mahalaga po sa buhay natin, my dear brothers and sisters, na gumagawa tayo ngayon ng kaya nating gawin. Hayaan na natin yung future. Kasi kung anong ginagawa natin ngayon, that will dictate kung ano tayo maging sa future natin. Hindi natin alam kung anong maging tayo nun, pero yung desisyon na pwede natin gawin ay makokontrol natin ngayon. Kaya kahit ko sabi sobrang busy na araw na ito, alam ko na ang Diyos ay may ginagawa siya para sa akin. Nagiging madali at nagiging magaan yung mga bagay-bagay. Kasi yung divine intervention, naniniwala talaga ako. Pagpunta ko sa school, hindi ko na-expect na dami kaming nag-apply doon sa posisyon na yon. And sa pagpala po ng Panginoon, binibigay po sa kanya yung glory and everything. Nakapasok po tayo para po sa next position. And para po sa akin, malaking tulong po yun para kahit 2,000 lang po yung increase monthly. Pero makikita ko po na malaking tulong po yun sa pamilya ko. Lalo na po na alam naman natin yung buhay ng isang guro. Di po ba? Galing London dito, London.
Pero malaking tulong po yung dagdag na 2,000. And nakita ko yung mga mukha ng kasamahan ko, parang iba tingin sa akin, parang kasi madami po kaming nag-apply, no? Mas marami kami, no? Then isa po tayo out of 3. Isa po tayo na nakuha. Pero wala pa po yung final result. Hindi pa po ako kumpiyansa doon, ano? Pero at least na alam ko na pagpasalamat sa ating Ama sa Langit na without His divine intervention, wala pong mangyayari. Kasi sa qualification, may mga qualified kami lahat eh. And this time uli, no? Ang deadline po Monday, ngayong araw na ito. Binigyan po kami ng palugit ng Friday, so kailangan namin gawin sa weekend. Pero sabi ko, I will do the rest para sa Panginoon. Kaya nung Saturday ng evening, kahit na parang naantok na ako, I need to show my love and devotion sa ating Panginoong Jesucristo, ating Ama sa Langit. Kasi po, my dear brothers and sisters, yung covenant ng Diyos sa atin, tinutupad niya. Amen for that. Pero tayo po kaya, tinutupad po natin yung covenant natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tanong po na para sa ating lahat. Kasi hindi siya pag sinabi niya, ibibigay ko yan sa'yo. Pag gumawa tayo ng tipan sa ating Panginoong Jesucristo na God, please bless me. Kailangan ko po ng yung blessing na ito, promotion, no, or extra income, o matanggap po tayo sa trabaho, makapag-abroad po tayo. Lahat ng mga bagay na opportunity na dumarating sa atin. Yun yung ating tipan na gustong gawin sa Diyos. Ang tanong, ano yung gagawin natin in response sa Kanya? Like for example, sa akin, sabihin ko po, God, ikaw na yung bahala. Yung gagawin ko lang po is, gagawin ko po tong devotion ko araw-araw sa iyo. At talagang makita natin yung Panginoon, tutuparin niya yung pangako niya. Tulad po sa akin at sa mga, hindi lang po ito, sa mga previous po na nangyari sa buhay, previous years po, at darating pa na panahon. Ako minsan po, nakakaligtaan. But sabi ko sa Panginoon, kailangan ko kasi mahihiya tayo na hindi natin tinutupad yung ating pangako, na tinutupad parati ng ating Diyos ang pangako niya sa atin. Ayun. So matapos silang itaboy mula sa Missouri, akala ng mga banal, tapos na ang kanilang laban. Pero sa Illinois, sa isang lugar na puno ng lamok at putik, sinabihan sila ng Panginoon, itayo ninyo ang aking bahay. Dito, my dear brothers and sisters, makikita natin na minsan sa mga challenges ng mga time, doon pa tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagsubok o mga challenges. At makita natin kung gaano ang Diyos magiging hindi natin alam ba yung magiging result. Hindi natin alam kung what will happen pag tinutupad natin yan. Pero in the end, alam natin na mayroong kaakibat na biyaya. Tulad po sa akin, ngayon parang gusto ko sana magpahinga kasi alam niyo po yung sim break 1 week, tapos gusto ko magpahinga, tapos gagawin ko lang yung thesis ko sa school, tapos may dumagdag pang ganito. Pero sabi ko sa Panginoon, gagawin ko lang yung nararapat. No? Hindi naman sobra, hindi naman kulang, saktong-sakto lang. Because I know that the Lord will give His blessing sa atin, no, sa aking buhay. Kaya sabi ng Panginoon dito, kahit nasa mga challenges times natin, yung parang pagod na ako, lamok dito sa, tulad sa binasa natin na may doon sa Illinois na malamok, maputik, ibig sabihin pag malamok na, maraming sakit yan, dengue, di po ba? Malaria. Pero bakit sinabihan pa sila ng Panginoon na itayo yung bahay, no, sa akin, para sa akin? Nakapagtataka, di ba? Bakit magtatayo ng templo sa gitna ng latian o putikan? Pero ganoon ng Diyos. Ang mga lugar na walang pag-asa ay magiging lugar ng kanyang kaluwalhatian. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 124, verse 55, sinabi niya, upang ako'y magkaroon ng bahay na ipangungusap ko sa aking mga tao. Di po ba? So sa ating buhay, pag atin itong i-relate, mahirap na pero kailangan mo siyang gawin. No? Either sumuko tayo o magpatuloy tayo. Pero sinabi ng Panginoon na samahan kita. I'm in your side. No? Sasabayan kita. Ako yung mag-guide sa iyo, no? Para sa goal mo sa buhay. Makita natin how blessed we are na andyan yung Panginoon sa ating tabi. Kaliwa at kanan, papadala yung mga anghel, sabi nga niya.
no? Para tayo gabayan. So wala pong imposible sa Diyos. Sa atin po imposible minsan, nakadalasan. Pero sa ating Diyos wala pong imposibleng bagay. Ang templo ay hindi lang gusali. Ito ay simbolo ng mga buhay na inaayos niya, mga pusong binubuo niya, at mga pangarap na muli niyang itinataas. O minsan sa buhay natin meron tayong pangarap, parang masasabi natin sa ating sarili na kaya pa ba? O matatamo ko pa ba yung pangarap ko sa buhay? Pero sabi ko nga, in God, nothing is impossible. Lahat posible sa ating Diyos. Siguro may kailangan lang tayong gawin. Kailangan natin magsimula uli. Kailangan nating magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kasi yung pag-asa, ibig sabihin ng pag-asa, ito yung mga bagay na inaasa natin na may mabuting mangyayari sa atin. Diba, pag pumunta ka sa isang lugar or mag-apply ka, yung parang may pag-asa ka na sana God, makatanggap ako ng trabaho. No, sana God, gumaling ako sa aking sakit. Sana God, maraming bibili ngayon. Diba? Yun yung pag-asa eh. Pag magtinda ba tayo, sigurado ba tayo may maubos yung tinda natin? Pero umaasa tayo. Yun yung nagustuhan ko sa mga negosyante na mga small businessman, kahit na sa mga malalaki, na yung nagbibenta sila. Kasi, di ba, hindi nila alam kung mauubos yung tinda nila that day. Kasi hindi naman nila control yung tao. Pero meron silang pag-asa na sana, nagpipraise sa puso nila, na sana maubos yung binta ko ngayon para na ma-provide ko yung mga needs ng pamilya ko, mabili ko ang kailangan ni Bunso, di ba? Mabili ko yung mga pangailangan ng mga anak ko. May kilala akong isang kapatid na halos mawalan ng lahat sa negosyo, walang tira kundi pananampalataya. Pero habang naglilingkod siya sa simbahan, unti-unti niyang naramdaman na pinapagawa siya ng Diyos. Hindi ng gusali kundi ng panibagong pagkatao. Dumating sa punto sa buhay natin, minsan wala na tayong trabaho, minsan parang down na tayo, parang naubusan na tayo ng pag-asa. Totoo yan, may pangyari sa buhay natin, sa buhay ko na parang nauubos na ba, parang the only thing na kailangan mong gawin is to surrender. And saan tayo babalik? Sa simbahan. Doon tayo magsisimba parati, manalangin, attend ng mga classes. At doon natin makikita, hindi lang binubuo ng Diyos yung ating future. Binubuo niya yung panibagong pagkatao natin. Kung sabi nga ng isang apostles, no? Kung hindi kami sasama sa Panginoon, saan kami pupunta? Where are we going? Diba? Kung wala tayong simbahan, saan tayo? Kung wala yung Diyos, saan tayo? Ibig sabihin, kailangan natin ng Diyos. Wala naman ako personally, wala akong ibang taktatakbuhan pag wala yung Diyos. Kasi mulat sa pool, siya na yung aking sandigan. Hindi ko makakayang lahat ng ito. Parang pinaapabaya ko sa kanya na minsan pag nalilate ako, sabi ko, God, ikaw na bahala. Di ba? Pag hindi ako gumagawa ng isang bagay, sige na God, tulungan mo naman ako. Mahalaga dito, ginagampanan natin yung trabaho natin. At ang mahalaga pa, pinakamahalaga sa lahat, pinaglilingkuran natin ang ating Diyos sa abot ng ating makakaya. Hindi lang po sa pagsasabi ng podcast, yung pwede nyo pong gawin, missionary work. Halimbawa, ang devotion ninyo na every once a week, kasama ako sa mga full-time missionaries. Yun yung gusto ninyo. Yun yung parang devotion ninyo na commitment sa atin pa. Sa simbahan, tawag commitment. Yung commitment natin na every once a week, araw ng Sabado, ng hapon, wala akong work. Ito yung time ko para magpahinga, magnood sana ng sine or pumunta sa mga mall. I will spend time sa mga full-time missionaries na sumama or sa mga kapatid ko na ministering brothers and sisters ko, companion. Di ba? Yun yung commitment mo. Or sabi mo sa sarili mo, every once a week, magpapakain ako sa mga tao sa lansangan. Di ba? May mga kapatid tayo dyan na naglilimos instead na bigyan natin sila ng pera. Kung meron tayong extra dyan, parang commitment mo na ba na magbigay ka ng pagkain sa kanila? Di ba? O di kaya, meron akong member na talagang mahirap. Commitment ko na every once a month, puntahan ko, magbigay lang ako ng 1 kilong bigas or mga dilatas dyan. Abot lang natin, ng kaya natin. Di ba? Ibig sabihin ng commitment, yung bang kahit na hindi na
approve ni Bishop, kahit hindi na makita ng ibang tao, parang yun na yun sa'yo. Pero tulad sa akin, parang, ay, Monday na naman, gagawa na naman. Di ba, may mga ganun eh. Ay, Monday na naman, gagawa na naman ako ng Come Follow Me. Routine na yun. Pagdating ng Friday evening, yes, Sabado bukas, time to rest. Pagdating ng Saturday, meron akong time to rest, gawa ako ng podcast. Mga ganun, di ba? Parang, yung it is between me and the Lord. Parang sinusuyo ko yung aking Ama sa Langit. Na sinasabihan ko sa kanya, God, I don't want to work, pero gagawin ko to. Yung parang, feeling ko humingiti yung Ama sa Langit, sabi niya sa akin, sige Dave, mabuti kang anak. Di ba? Napakasarap na ganun yung feeling. Hindi naman, wala namang vision nagpapakita na ganun yung reaction ni Heavenly Father sa akin. Wala namang parang maliit na boss na nagsabi sa atin ako na, sige Dave, proud ako sa'yo, wala. Pero nararamdaman ko na every time na may gusto akong gawin, pero bakanting oras ko, parang, alam niyo yung bata nagdadabog? Kasi gusto niyang gawin kasi mahal niya yung tatay niya. Di po ba? Kahit na ayaw niya sanang gawin yun kasi may mga gusto pa siyang gawin, like gumala, lumabas ng bahay, pero ginagawa na yun dahil mahal niya yung magulang niya. Yun yung gusto kong ipakita sa ating Ama sa Langit. No? Tapos magugulat na lang ka, bibila ka ng nanay mo ng soft drinks, ng tinapay, ng mga magulang mo. Ganon din sa Heavenly Father sa atin. Makita natin yung change sa buhay natin. Kasi yung pera, dadaan lang yan eh. Para sa akin yung pera, gift check lang yan. Big sabihin nun, ano lang yan? Yung parang part na yan. Kahit ayaw natin hindi, bibigay ng Diyos yan. Pero pag sumunod tayo, ibibigay niya sa atin yung banal na espiritu. Yung kapayapaan, pagmamahal. Yung bang masabi mo na hindi kaya bilhin ng pera. Ngayon, mas payapa na siya. Karugtong po ng kwento natin. Mas matatag at sabi na nga niya, Brother Dave, sa putik pala nagsisimula ang mga binhi ng biyaya. Di po ba? Lahat tayo nadadapa. Pero part ng yun ng ating buhay. Iaahon tayo ng ating Diyos. Diyan lang tayo magsisimula. Mga kapatid, minsan kailangan muna nating humawak ng pala bago makita ang palasyo. Kailangan muna nating dumaan sa putik bago maramdaman ang liwanag ng biyaya. Di po ba? Magsimula tayo sa pinaka mababa. Minsan kasi naisip natin bakit sila ganyan yung bahay nila, may sasakyan sila, dami nilang pera, dami nilang ari-arian. At tanong ba natin sa sarili natin, tayo meron tayong Diyos. May pagmamahal tayo ng Diyos sa atin. Di po ba? Kailangan meron tayong ganyan. Positibo lang at tumuon tayo sa ating Diyos. Huwag tayong tumuon sa mga ganyang bagay. Kasi yung pagmamahal at kalayaan, kapayapaan, kasiyahan na meron tayo, enough na po yun. Ang Panginoon ay Diyos ng mga bagong simula. At kung minsan hindi niya agad binabago ang sitwasyon, binabago muna niya tayo. Alam ko mga kapatid na kung saan man tayo, tinatawag ng Diyos, doon niya rin ibubuhos ang kanyang kagalakan. Sa bawat sakripisyo, may kapalit na walang hanggang biyaya. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Alam ko po na darating yung oras na masabi nating bibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan. Parang magiging settle down na yung lahat, di po ba? Pero sa ngayon, kailangan po muna nating magtiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa proseso ng Diyos, sa sistema niya. And yung siguro isa sa mga hinihingi natin is yung lakas lang. God, bigyan mo lang ako ng lakas na mapagtagumpayan at matapos yung araw na ito na may enough pa akong strength para sa pamilya ko. Yun lang. Kasi balang araw maririp din natin yung inaasam natin sa buhay. Sama-sama po tayo. Sabi ko nga, sino pa ba yung magdadamayan? Tayo lang din. And hindi ko man kayo makita isa-isa, pero I know that the Lord will bless you sa mga dinadaanan niyo po sa buhay. At andito lang po ako at andyan po kayo sa inyong mga bahay. Mahal po tayo ng ating Ama sa Langit at ng kanyang anak na si Jesucristo. Yan po yung patutuo ko. At iniiwan ko po ito sa kanyang anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.